Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin itong mga pera na ito. Tinawanan lang ni Kong Leandro Libesti itong plano na pagpapasibak ni Ridon sa naturang kongresista. Sasampahan umano ng ethics complaint itong si Kong Leandro Libesti. Pero ayon po sa naturang kongresista, so be it. Mas maganda din po daw na merong mag-complain sa kanya sa ethics committee para lahat maisabi niya ang katotohanan patungkol po sa napaka-controversial na Cabral files. Sa kabila po ng kaliwat ka ng korupsyon ngayong taong 2025, di lang ngayong taon, kundi simula ho ng pagpasok po ng Marcos admin bilang isang tanggulo ng Republika ng Pilipinas, ay ang korupsyon ay laganap na, hindi lang po korupsyon, pati mga krimen. Kaya ayon po kay Senator Robin Padilla, ang kanyang resolusyon na inihain ay dapat na umanong i-demonetize ang 1,000 piso bill. Payag kaya ang maraming Pilipino dito? Pag-usapan po rin po natin yan. At Happy New Year po sa lahat ng maraming Pilipino. Busy na po siguro ang makaramihang mga Pilipino sa mga oras na ito. Dahil mamaya, simula na po ang putukan. Sasalubungin na po natin ang bagong taong 2026. Ano nga ho kaya ang kapalaran nating mga Pilipino sa taong 2026? Mag-resign na kaya si Bangag? Kasi nga, ngayong 2025, ang dami po nating ang dami po nating bagay, nanakit, no? Ang dami pong problema sa Pilipinas. Dahil po sa gobyernong nakangiwi ang panga, hindi marunong magpresidente, sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero maraming salamat po muna sa napag-super thanks. Ma'am Lorna Cabana, maraming salamat po sa thank you so much po sa inyo. At palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Hindi na po tayo mag-live po mamaya para sa year-end live kasi alam ko busy na po ang lahat eh. Ang iba dyan lasing na. Kaya babatiin ko na lang po kayo dito ngayon na Happy New Year po sa lahat ng mga subscribers sa Bisdak Pilipinas. Thank you so much. Parami na po tayo dito sa ating channel. Mga almost, ano na tayo, 350. Sugol po natin na naman sa 2026. Sana makarating po tayo sa kalahating milyon subscribers. At maraming salamat po sa lahat ng mga moderators, sa lahat po ng mga miyembro ng Bisdak Pilipinas, mga followers, mga trolls. Maraming salamat po sa inyo. Pasalamatan agad natin, baka makalimutan natin baka sa dulo ng ating content, makalimutan natin pagbati. Thank you so much. Happy New Year to all. Ayan. Okay. Ito, pag-usapan po natin itong plano ho ng mga buhaya, kaya kung Libesti, lalo na po itong si Ridon, nakamakailan naghamuna. Ilabas mo yung files mo, Libesti, ang dami mong dakdak. Nung inilabas ngayon, nabulaga, dahil siya po mismo may 150 million ang kanyang party list na alokasyon. Alokabulso, iyak ka ngayon Ridon. So ngayon, ito na naman. Nakaisip na naman ng lusot. Ay, hindi lusot. Nakaisip na naman ng kalukuhan itong si Cookie. Ridon, sasampahan umano ng reklamo itong si Libesti sa ethics complaint. Pero response po ni Kong Libesti, tinawanan lang ang hinayupak. Iginit po ng isang mababatas at isang abogado na mahalagang alamin kung totoo ang laman ng mga dokumento o file na hawak ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon naman sa isang kongresista, posible maging basehan ng ethics complaint laban kay Leviste ang paraan ng pagkuha niya ng files mula sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Dahil sa umano'y illegal na paraan ng pagkakakuha ng files ng Department of Public Works and Highways ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para kay Bicol Saro Party List Representative Perry Ridon, pwede itong maharap sa ethics complaint. Para nga sapilitan yung pagkuha po ng mga files mula po sa DPWH office po ni Undersecretary Cabral, ni Congressman Leandro Leviste. Yung pong mga nagsalita ng mga kawani, pwede yung imbitahan yan doon sa ethics complaint na pwede yung isampa laban kay Congressman Leviste. Si Secretary Dizon na po mismo nagsabi, twice or thrice flatly denying giving any authority to Congressman Leviste. Bagamat kahit sino ay pwedeng magreklamo, ayon kay Ridon, pinakamainam anya kung ang mga taga-DPWH na nakasaksi ang maghait. Pwede rin kusa mag-imbestiga ang House Committee on Ethics and Privileges. Wala pang pahayag ang chairperson ng komite na si 4Ps Party List Representative JC Abalos, pero dati na niyang sinabing tutol siya rito. Sir, why is it important na dapat maayos na nakuha yung documents? Kasi pagka hindi maayos yung chain of custody, transfer po ng documents, katulad ng binabanggit po ng Ombudsman, yung po reliability at credibility po ng mga hawak po ni Congressman Leviste na files will obviously be put into question. Sabi naman ng ACT Teachers Party List, hindi dapat basta-basta balewalain ang mga file kahit sino pa ang may hawak nito. Hindi dapat basta i-dismiss ang mga files na ito, whether yung kay Congressman Leviste or yung mula sa ibang sources. As to yung truthfulness ng statements, well, dapat handa si Congressman Leviste na pangatawanan yung mga public statements niya. Ayon sa Associate Dean ng Youth. Tingnan mo Ridon, pati yung kakusamong si Tenyo, hindi pumapabor sa'yo. Ang inumin, no? Ayan na talaga lagi yung, alam mo, talunan tong si Ridon, nakikita ko. Siguro ang laki ng problema niya sa pamilya niya, no?
Kung ano-ano na lang yung naisip na kalukuhan. Talo ka na ni Leviste doon. Napahiya ka na sa maraming Pilipino. Hinahamon mo si Leviste. Seryoso yung bata. Ayan, napahiya ka. Ngayon, ethics complaint. Ito na tayo ngayon. Kung sino po ngayon ang nagsasabi ng katotohanan at nagsisiwalat ng katotohanan, siya na ngayon yung sisibakin sa Kongreso. Siya na ngayon yung imbestigahan. Bakit ayaw po natin imbestigahan yung mga sangkot diyan sa listahan ni Kong Leandro Leviste, kasama ka rin doon, anak ka ng kaguwang, 150 million kang hinayupa ka. Yung ngayon, dakdak ka ng dakdak. At hindi mo akalain na magbumirang sa'yo yung mga paghahamon mo kay Kong Leandro Leviste. Tingnan mo, kahit si Tinyo na kakusa, kadugo, hindi pumapabor kay Ridon. Sabi ni Tinyo, kailangan daw, handa si Leviste na panindigan ang mga dokumentong inilabas na hindi lang handa. Talagang pinanindigan ho ng tudo. No? Kailangan paninindigan, di ba? Tangay na. Hindi pa ba ho ito paninindigan Tinyo, itong ginawa ni Kong Leandro Leviste ngayon? Ayan na ho eh. Sinungag na po yung Palacio de Polvoron. Si Sandro nandun nakalagay, napakalaking insertion, pati si Martin Romualdez. Nagpatinag ba si Leandro Leviste kay DPWH Secretary Vince Dizon? Kay Claire Castro? Hindi. Palaban po talaga yan at kaya niyang paninindigan. Ito ho kasi ang pinaka parang weapon ng mga kritiko, mga alipores ni Sandro Marcos, Bongbong Marcos diyan sa Kongreso, yung Ethics Committee complaint. Tingnan mo si Kiko Barsaga, ginaganyan din nila. Tapos ngayon si Kong Leviste naman. Bakit ayaw na lang po natin imbestigahan ng todo yung mga pangalang, yung mga listahan na inilabas ni Kong Leviste at yung mga sangkot na yan ay ipatawag. Kagaya yung sinabi ng profesor na ito. UP College of Law, mas mahalagang alamin kung totoo ang laman ng binansagang Cabral files. Dapat nga ho, ang pinag-uusapan natin ay yung laman ng dokumento at hindi kung nakakanino siya ngayon. No? Correct. Bakit hindi po tino-turn over lahat. Kung nasa possession po siya ng DPWH, marapat na sa DPWH ang maglabas. Pinabulaanan naman ni Leviste na pwersahan niyang kinuha ang files galing sa DPWH. Pinost din niya ang videong lumabas at binigay ng mga tauhan ng DPWH sa 24 oras. Mukha raw ba silang galit at nag-agawan ng papeles? Hamon niya ulit sa DPWH. Ilabas na lang lahat ng Cabral files. Galing anya sa DPWH ang hawak niyang files, kaya ang kagawaran daw ang magpaliwanag kung bakit may mga patay sa listahan. Nanawagan din si Leviste sa mga nag-iimbestiga sa flood control anomalies na ihayag din kung may connection sila sa mga contractor. Gaya umano ni DPWH Secretary Dizon na noong namumuno sa Bases Conversion and Development Authority ay may 11.5 billion pesos na proyekto kung saan subcontractor umano ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Garjola. Patay. Tahasa namang pinabulaanan ni Dizon ang tinawag niyang walang basehan at malisyosong alegasyon ni Leviste na may insertion si Dizon para sa flood control projects nung siya pa ang namumuno sa BCDA. Nauna nang inihayag ng BCDA na wala itong flood control projects na pinondohan sa pamamagitan ng budget insertions, allocable funds o anumang discretionary source ng pondo. Kaduda-dudaan niya ang timing ng alegasyon ni Leviste na lumabas matapos magsalita ang ilang taga-DPWH na pwersahan at iligal na kumuha ng files si Leviste mula kay Cabral. Magsasagawa na raw ng digital forensics examination ang Office of the Ombudsman sa computer ni Cabral. The office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. Dagdag ni Assistant Ombudsman Nico Clavano, limitadong bahagi lang ng listahan ang ipinakita ni Leviste. Pero ayon kay Leviste, wala si Clavano sa Ombudsman team na nakapulong niya kaugnay sa Cabral files. Dagdag nito, ipinakita niya ito kahit na hindi hiningi ng tanggapan ng Ombudsman. Kutsa talagang sumakit ang mga ulo ng mga buhaya kay Kong Leandro Leviste. Hindi nila akalain na maglabas ng mga files itong si Leandro kasi nga 'di ba? Baka iniisip nila wala nang link na pwedeng ilabas. Wala na pong mailabas ng mga dokumento dahil gorgor na si Cabral. Kamalaso nila dahil si Leandro Leviste may kopya at nakakuha sa DPWH mismo ng hard copy, nakalagay din sa flash drive ni Leandro Leviste. At I think ini-emailan din 'di ba? Yung pinakita na email ni Leandro Leviste galing sa DPWH, may mga attachment doon na mga dokumento. Kamalaso nila ngayon. Ito yung nagbigay sa kanila ng sakit ng ulo. Hindi nila akalain na mayroong ganitong issue. Napilit nga ho nila demolish itong si Leandro, pinagtutulungan Pero natitinag kaya itong batang kongresista. Tandaan po ninyo bilyonaryo po to si Leandro Leviste. Kaya pag sinabi mo gusto lang magkapera yan. Kaya nag-iingay, hindi Talagang gusto lang ng transparency ang batang ito at gusto lang ng may pananagutan. Hindi naman niya direktang sinabi na managot kayong mga kongresista. Basta inilabas niya yung files. Ito yung transparency. Tama si Leandro. Ilabas yun na lang DPWH sa mga files ninyo. Bakit ibinigay sa ombudsman? Sinapubliko sa anahon ninyo para magkaroon ng comparison ang bawat Pilipino. Kung totoo ba talagang sinungaling si Leandro? Hindi nga Kayo na ang nag-confirm na galing po sa DPWH lahat ng files ni Leandro Leviste. So ngayon, balak patahimikin si Leandro. Ito na ho yung hakbang nila. Ipasisibak ng mga hinayupak na ito. Natitinag kaya si Leandro? Ito, ang sagot ni Leandro Leviste, tinawanan lang yung mga buhaya. Hinggan natin,
Sa nangyari at naipalabas na videos doon sa CCTV at mismo yung taga-side ng DPWH ang naglabas po, ito ba ay nagpapatunay na legit na ang inyo pong hawak na dokumento ay galing talaga sa DPWH at hindi na kailangan pa na i-verify? Yun ang funny thing about the DPWH saying na I illegally obtained the files na kinakompirma nila na talagang galing sa kanilang files na ito. And the fact na ayaw nila malaman na bakit may mga pangalan ng mga taong patay. Hindi ko naman problema yun kasi hindi naman akong gumawa ng listahan. Kaya tama ka po, ito po ay patunay na authentic ang listahan ito. Opo. Teka lang, bago to kasi nabanggitin kanina sa GMA News. So ito ngayon, bago talaga, galing sa bunganga ni Leandro Leviste. Yung mga listahan pala doon, may mga patay. Mga pangalan ng mga kongresista. Nilagyan, mga patay na ng mga kongresista. Ayan na, ang dami ang namatay na kongresista, kagaya ni Lagman, yung Barsaga, ang dami. Nasa listahan ng Alocabuls. Paano nangyayari ho yun? Yung sinong kukuha ng pondo na yun para sa patay? Hindi mapunta kay Tambaloslos, kay Sandra, kay Bangag, anak ng kagyaw. Kakaiba, no? Kasi akala ko yung sa eleksyon lang magagamit ang mga patay. Pagdating na eleksyon, nabubuhay. Dito rin pala, pati kongresista, politiko na patay, nabubuhay. Grabe kamalas natin, under Marcos admin. Ghost voters. Tapos, ghost projects. Ghost employees. Ito naman, ghost congressman. Paano kasi ang presidente, ang advisor, ghost din. Kaya usong-uso talaga ngayon yung mga ghost tuloy. Ngayon po, ang inyo pong kaibigan na si Representative Ridon ay meron naman pong parang babalaba or pahaging na posibleng ma-ethics po kayo dahil po dito sa sinasabi daw na nanggipit kayo doon sa DPWH. Ano pong komento niya rito po, Congressman? Sir, mag-share ako sa iyo ng sekreto. Gustong-gusto ko ang i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech. Pinatayan ng mikropono tapos nag-adjourn ng session in less than 1 minute. Kaya mabuti po i-ethics nila ako para pwede akong magpahayag ng pahayag na lang sa Kongreso. Yung sinasabi ko po kay Congressman Ridon, ang... Stop muna doon, alam niyo, takin na, di ba sabi kasi ni Leandro na mag-privilege speech siya. Kalat na kalat sa social media. Pinatayan pala siya ng microphone kaya hindi po natuloy. Ang nangyayari kay Leviste, nangyayari din po yan kay Kiko Barsaga. Di ba? Parehong pinatayan ng mikropono. Pati si Congressman Marcolita, yung anak ni Senator Marcolita, pinatayan din ng mga mikropono. So ito nangyari din sa kanya. Ang tindi talaga ng mga buhaya dyan sa Kongreso, no? Ayaw nila na mabatikos. Kaya hindi natuloy. So ito ngayon, pagkakataon ni Leandro Leviste sa Ethics Committee complaint para makapagsabi siya ng kanyang gustong sabihin dyan sa mga crocodile farm. Pwede bang sa publiko din yan yung ethics complaint na yan, hearing? Para malaman ho namin kung paano po kayo birahin ni Kong Leandro Leviste. Tingnan mo yung bata. Hindi natitinag. Putang sige. So be it. Harapin ko yan. At mas maganda dahil makabanat pa ako sa inyo. Ito yung sabi niya kay Ridon. Kanyang party list, Bicol Saro, ay may 150M insertion sa 2025. Dalawang road project, 75 million pesos each. Meron din po insertion sa 2026 kasi kaming lahat ay hiningan ng submission ng at least 150. Yung mga party list na po, 160M per party list. At mukhang pag pinapahayag ko ang mga ito, maraming mga nagagalit na nabubulgar ang kanilang pinagkikitaan. Kaya hindi ko naman po sinasabi na may masamang ginawa si Congressman Ridon sa kanyang mga insertions, di umano, ng kanyang party list. Pero mabuti po kung isagot na lang niya kung meron man siya o hindi insertions sa 2026 budget mismo o ng kanyang party list na sinabi ko po sa unang pahayag ko, kanyang party list ang may insertion sa 2025 budget. Ngayon, tungkol sa kanyang sinabi na i-ethics niya ako dahil sa illegally obtaining the file, parang nakakatawa talaga para sa karamihan ng mga Pilipino na kahit na sinasabi ng iba na ang priority natin ay sugpuin ang corruption, ang preoccupation naman ng iba in the last few days ay ang dami pong mga opisyal na pahayag na ang files ko ay hindi dapat maging ebidensya sa korte, so on and so forth. Parang pinapakita nila na ayaw nila talagang supuin ang corruption. Gusto lang i-control ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH si Yumaong Undersecretary Cabral dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman pagniwala ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung inalter yung laman ng file. Kaya ang sagot ko sa inyong tanong ay huwag tayo magpa-divert ng atensyon sa tunay na question ng laman ng file. Correct. Ang talagang kailangan po natin, maimbestigahan yung laman ng files na isiniwalat ni Leandro Leviste. Kasi pag ang pinag-usapan, authenticated na. Kaya nga naglabas sila ng CCTV, binintangan si Leandro Leviste na pinilit daw. Sabi nga ng kongresista, bakit? Meron ba kayong makikita ba ninyo sa mukha na nag-aagawan kami? Wala namang ganung insidente. Pilit lang nila sunugin. Dito nga sa kanilang mga CCTV, inamin na nga ho nila yan eh. Yan ay admission na authenticated ang mga files ni Leviste. So ngayon, dito kayo rin doon. May 160 million na naman na bagong insertion. Anak ng kagawang, swerte mo, kuke. Kaya ito di ba, siniwalat din ni Leviste, may allowance kayo, 2 milyon. Di ba?
2 milyon Christmas bonus. Ito, tanong kasi, siyempre, kongresista si Leandro siya nagsisiwalat. Nakatanggap rin ba kaya si Leandro Leviste ng 2 milyon na bonus? O ito, pakinggan natin. Ito po yung sagot niya dito. Narito. You did say you've already burned your bridges with some of your colleagues there, and an ethics investigation is now maybe in the offing. Yes, actually, if I can share with you a secret that it's better for them not to know, I enjoy the idea that they will file an ethics case because then I'll be able to air all of Congress's dirty laundry with them in public. But before that, I've already shared one secret of Congress that I also thank your station for reporting, which is that there's a 2 million peso Christmas bonus in Congress this year, up from a previous 1.5 million. And coinciding with votes in the budget in October, there's also a 1.5 million peso bonus on top of our own salary, around 300,000, and monthly operating budget around 1 million pesos. So in a whole year, a congressman gets maybe around 20 million, but there's a total 18.58 billion peso MOOE fund, of which the majority was increased during the deliberations in the House without any debate, without it even being reflected in the committee report. And I think that there's a lot more things that can be exposed in terms of the use of these internal funds. So to your question, ma'am, I invite my colleagues to give us an opportunity to air all of the dirty laundry of Congress in 2026. But Congressman, did you personally receive that Christmas bonus? Because the House Appropriations Chairperson, Mika Swansing, already denied that any incentive was given to lawmakers to vote on the national budget. If I can mention this for the first time in public on your show, I started questioning this in October because I was shocked that on the day that we were supposed to vote for the budget was when the 1.5 million pesos was being given out. And they're not saying you'll get the money if you vote in favor of the budget, but they time it on the same day also, maybe because it ensures that there's going to be quorum. And when I saw the checks, I took a picture of them, which I have, and then they started panicking and calling people to call me, please not to share that with the public. And I am just saying this to explain that there's so much secrecy about these allowances. And by the way, maybe I'm just taking the opportunity also to say this now because it's December 30, but that this is my response to the question. Because, okay, first, untrue, there are these bonuses. And to then answer the question of, if not this then, should be, then what are the bonuses? Because as I said, there's an 18.58 billion peso a year MOOE fund. And that was actually around 10 point something billion in the National Expenditure Program. Congress increased it by 7.8. So the basic expenses of the House are already covered in the initial budget. We increased it by 7.8, dividing that by 318 congressmen. It's around 24 million pesos per congressman per year. So that alone is probably the bonuses that are paid, or other consultancies that are non-core that are paid by Congress every year. So the check is still with you, or it's in the Committee on Accounts because I have said that I will not take it because I disagree with it. But my point is, anyone who disputes that there are bonuses should answer then, where does the 18 billion pesos go? Because there is no breakdown. I've asked the Committee on Accounts to bring me a breakdown, and that's when they started calling people to tell me not to ask about it. maybe Because maybe it's- another term could be by the way, coined for it, not Christmas bonus, but something else. Well, I thank Deputy Speaker Ronnie Puno for admitting that there is this MOOE, but he says that it goes to our constituents. Because there are many people that ask for solicitation for a Christmas party in our districts in Christmas time. But if it's used for legitimate means, my point is simply, why are we not just going to be transparent to the public about it and even give a breakdown of where the 18 billion pesos goes? Because it's being liquidated largely by certification. And I would also add this, the reason why I'm personally invested in exposing this is because a lot of the social media trolls are being funded by MOOE. And I can say this because you can Google it. There's a CARE program where congressmen are given 10 to 100 slots to hire keyboard warriors. But they wouldn't call them keyboard warriors, of course, but they're people who have training seminars in the House. This is all on the internet to be trained on how to defend Congress. And I don't think that it's right that public funds are being used to attack critical government. Parang social media nga, consultant yung tawag doon nila. Grabe no? Ang daming expose itong si Leandro Leviste. Ito kagaya nito, mga allowance sa 2 milyon, anak ng kagwang mga kongresista. May tinanong dyan sa allowance na yan. At maliwanag nga si Leandro Leviste, meron din. Kaso nga lang, hindi niya kinuha. Nakachiki pa rin, nandun pa rin sa opisina ni Swansing. So ngayon, nabulilyaso dahil kumanda si Leandro Leviste. Sabi niya, ayaw niya ng ganyan dahil nga hindi po pwede yung ganyang proseso. Marami pong tinamaan din dyan sa allowance. Merong isang kongresista din na makakaliwa rin, si Laila de Saba, na mahilig sa Junel. Pero hindi na Junel. Ano na ngayon? Ramiel! Okay, natanong din yan si Laila de Lima, yung ML party list, patungkol sa sinabi ni Leandro Leviste sa 2 milyon, hindi ho direktang masagot ni Laila de Lima. So isa lang ang ibig sabihin yan. Yung mga siniwalat ni Leandro Leviste, ang dami na ho kasi. Ito ngayon, sa allowance na naman, Christmas bonus, no? Ay mga totoo. Kasi kung hindi ho totoo, bakit itong si Laila de Lima ay hindi niya diretsahan, may tanggi yung mga sinasabi ni Leandro Leviste na mayroong 2 milyon na Christmas bonus ang lahat ng mga kongresista na galing po mismo sa liderato, galing sa opisina ni Swansing. Puta, no? Ang tiba-tiba pala talaga yung General Appropriation Committee Chairman. Nandyan pala yung pera, siya may control. Kaya paldong-paldo to si Swansing, no? Para bang ang lahat ng mga kongresista luluhod dyan sa committee na yan Diba? Gaya kay Saldico noon. Sila ni Martin Romualdez, wala, na-control nila yung budget. So kakaiba pala yung kapangyarihan ng General Appropriation Committee na yan kasi nakasalala yung pondo
ng mga kongresista sa committee na yan. Pati Christmas bonus sa kanya manggagaling, anak ng kamote kaswerte. Oh. Pero ito, pakinggan natin si Leila de Lima, hindi niya may tanggi ng direkta. Narito po. Kausap po namin si Congressman Leviste. Sinasabi po niya na bukod doon sa 300K daw po na sweldo ng mga kongresista, meron daw pong binigay o binibigay na 1 million for operating expenses sa bawat kongresista at neto lamang daw po may bonus daw po na 2 milyong piso rin. Totoo po ba ito? Kayo po ba may nakatanggap po nito, Congresswoman? Wala po akong alam dyan. tingnan Dininay mo. na po yan ni Congresswoman Swan Singh. So she's the chair of the Appropriations Committee. So meron na pong denial from the chair of the Appropriations Committee. So I don't think I can further comment on that. Wala po akong alam tungkol dyan. Oo, so kayo po ay hindi tumanggap ng 1 million na operating expenses. Wala pong ganun. Even the 2 million po na bonus. Yes. Meron Oo, yan. At least May malinaw. klaruhin natin siya. Okay, tilatag itong issue. Okay, opo. No comment na po ako dyan. Mahirap po mag-comment pa ng mga ganyan. Dininay na po yan. Oo. Dininay na po yan. Opo. Ma'am, opo, ang sinasabi po, ma'am, ito lang po, no? Ito, factual lang ito. Ang sweldo ho kasi ng congressman, ano po, baging senador, ay based on the salary standardization law, no? May grade po tayo. I think it's grade, salary grade 31 or 32. Ang halaga niyan, 300,000 more or less, no po. Ang sinasabi po ni Ginoong Leviste, over and above that, meron daw pong monthly na operating expenses allowance ang bawat tanggapan ng congressman sa halagang 1 milyong piso. I-separate po yun sa 2 million po na dininay po ni Ginoong ni Binibining Swan Singh. Do you confirm that or deny that? Yung 1 million plus? Yung meron pong mga MOOE but I don't think it's 1 million. Meron pong mga MOOE. Natural naman po yan na may mga MOOE ang mga opisina over and above the salary. Yes, ma'am. Kasi how can the congressional offices operate? And then we have personnel, we have staff, we have consultants. Di ho ba? Opo. And then on the part of the district representatives, there are district offices. Di ho ba? So meron din naman mga extra, mga but as to the amount, hindi ko po mako-confirm yan, hindi ko po alam if it reaches 1 million. But definitely there are operating expenses, mga miscellaneous, etc. Sige. Puta, umaming ka rin. Yung una, sabi mo, no comment ako dyan, hindi ko alam yan. Oh. Itinanggi na ho na yan, ni Swan Singh. So ngayon, umamin ka na meron daw operating. Di iba yung operating, may bonus, 2 milyon. Eh. Kung ayaw nyong aminin yan, akin na lang, bigyan nyo sa akin. Alam nyo, kasi yung korupsyon sa ating bansa, under Marcos admin, laganap na ho. Yan, mga party list, Leila de Lima, kunyari lang malinis yan, ang dumi yan eh. Nahilig yan noon sa Junel, ngayon Ramil na. Eh, sira ulo lang, maniniwalang wala eh. Kung hindi totoo yung mga sinasabi ni Leandro Leviste, kasuhan nyo na lang. Kasi hindi nyo makasukasuhan dahil totoo lahat. Yung isiniwalat ni Leandro, ngayon, ang labanan ninyo, i-ethics committee complete, sisibakin ho ninyo. Wala, nahalatang halata na hindi kayo para sa bayan, kundi para kayo sa kaban ng bayan na lilimasin at lilimasin ho ninyo. Puta, tama na ho yung paglilimas ninyo sa kaban ng bayan eh. Kaya korupsyon ang pinaka-problema under Marcos admin. Kaya itong si Binoy, si Senator Idol Robin Padilla, nakaisip ng resolusyon eh. Sabi niya, putsa na, sunugin na lang kayo natin yung 1,000. Kasi 1,000 kasi, di ba? Ito yan ang pinakamalaking bill ng Pilipinas. So naisip ni Binoy, putang ina, nakikita mo sa misa, di ba? Yung mga ninanakaw ng mga DPWH, mga kongresista, puro tig 1,000. Kaya sabi niya, magpanukala kaya tayo. Pasa tayo ng resolusyon na i-demonetize di umano ang 1,000 piso bill dahil sa laganap na korupsyon. Payag ba kayo dito? Pakinggan po natin si Senator Idol Robin Padilla. Ito, Idol, oh. Dito naman po tayo sa inyo pong pinakabagong isa sa mga bagong resolusyon nyo po, no? Yung paghimok po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review na at the same time pagkonsidera sa pag-demonetize ng 1,000 peso bill mula January 1 na issue 2020 hanggang September 30, 2025. Maaari niyo po bang may paliwanag ito at para saan itong ganitong panukala? Baka maapektuhan ba ang publiko nito o yung mga kurap lang ang maapektuhan nito? Alam niyo po, ito po kasi ay galing sa wild imagination ko. Dahil nung minsan po ako yung nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi 1,000. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi 1,000. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin itong mga pera na ito at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. At kasabay pa niyan, merong ginawa si Senator Rodante Marcoleta na expose. Nagsalita siya doon sa budget hearing ng Bangko Sentral. Kino-question niya. Ang sabi niya, bakit tayo nagbenta ng maraming ginto? At hindi naman daw alam kung saan ibinenta at ba't lugi tayo. So pinagtugtong ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan. Demonetize na lang. Huwag na natin niyang bigyan ng bisa. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung mag-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. At yung mga pera, lahat naman yan, ng 1,000 na yan, may serial number yan. Lahat ng pera ho, may serial number.
So alam ho ng Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ho walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Tsaka ginawa na ho yan ng mga bansa na nagkaroon ng problema sa korupsyon. Yan po ang nagiging solusyon nila. Ako galing lang po yan sa wild imagination. At natutuwa naman po ako at maraming nagsumuporta dyan sa akin at sinasabi nilang baka pwede nga natin gawin yan. Opo, at sa pagsasaliksik din natin, Senator, way back 1986, nagpatupad na rin pala ng demonetization ang gobyerno ni nooy President Cory Aquino sa kasagsagan nito ng di ba, napatalsik through people power ang Marcos regime, at yung mga lumang banknotes na may temang bagong lipunan, yun yung na-demonetize. So hindi na rin magagamit. So meron na rin tayong history din pala nito na demonetization, which is kung iisipin mo, magiging walang silbi na yung kanilang kasi hindi naman matitrace yan sa SALN, hindi rin matitrace yan sa mga bangko. Kung ikay matino, ipapapalit mo na lang, Senator. And meron din palang kapangyarihan ng Bangko Sentral na. So hindi resolution lang to na paghimok, hindi ito panukalang batas, kundi paghimok lang, na-exercise ninyo yung kapangyarihan ninyo. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Maapektuhan po sila dyan. Alam naman natin yan, wag na po natin itago. Dahil kanya-kanya na nga pong labasan ng 1,000 yan. Pag-surrender, picture, lahat na ganyan. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako ay nagsasabi na, kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Action na kagad. Yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Kasi kung aantayan ho natin yung investigasyon, due process and everything, naibili na ho lahat ng ginto yan. O kaya naidala na sa ibang bansa o napapalitan na ho ng ibang currency. Ngayon na ho gawin na natin. Kasi kung hindi pa ho ngayon, wala, kailan pa? Nakuha ko yung gustong iparating ni Senator Idol Robin Padilla. Siguro maraming iba na ayaw dito na i-demonetize yung 1,000 piso bill. No? Pero ang point niya kasi dyan, di ba, nauso yung malita. Yung malita kasi ngayon ay puno ng pera, puro mga 1,000 piso bill. At hindi po yan dinideposit, no, sa mga bangko kasi matitrace. Ang last nga natin na nalaman kay Magalong, yung mga kongresista daw bumili ng mga condo unit. So yung condo unit na yan ay imbakan ng maraming salapi. Siyempre, tig 1,000 yun. At recently din, may nilabas po ang mga otoridad na si Saldico ay gumawa talaga ng underground, pababa. 5 palapag pababa, underground. Imbakan lang ng mga pira, tig 1,000 talaga yan. So para hindi daw yan magamit, kasi nagsauli rin ng mga DPWH, mga kontratista ng milyon-milyon, 150 million, no, puro 1,000 piso bill. Para hindi na magamit, i-demonetize na lang. Paano pag magpapalit ng pera itong mga buhaya? Siyempre, matitrace sila kasi sobrang daming pera. Ipapalit mo sa bangko. I-demonetize na lang. Or, baka i-deposit na yan sa mga offshore accounts nila. Wala rin. So, ibig sabihin, lulusot at lulusot pa rin itong mga kawatan. So, anong gagawin natin? Ay, animal Balitan na lang natin ang gobyernong Marcos. BBM resign na lang para si Inday Sara ang magpakulong lahat ng mga buhaya, kasama si Sandro Marcos, Bongbong Marcos at Martin Romualdez, mga kongresista, para matapos na ang problema sa korupsyon. Yun talaga ang tanging paraan. Kasi ito, maraming magrereklamo, demonetize ng 1,000 piso bill. Pwede, tapos bago na naman, bagong 1,000 piso bill. Ganun din. Magnakaw din ang mga buhaya. Anyway, happy New Year po to all. Mamaya puto ka na. At wala na po tayong live. At mag-i-enjoy na lang po tayo sa bagong taon. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Happy New Year to all.